Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Ponjan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Efeso chapter 3 verse 21. Ang sinasabi dito, purihin natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa iglesia na naki Kristo Jesus. Amen. Ang pag-unawa sa simbahan bilang sakramento ay madaling naglalahad ng misyon ng simbahan. Siliwanag ng kanyang sabay-sabay na patayo at pahalang na oryentasyon habang pinipigilan ang mga tuksong makipagdebate sa mga istruktura ng kapangyarihan. Ipinagpapatuloy ng simbahan ang pagliligtas na misyon ni Kristo sa mundo. Tulad ng 7 liturgical na sakramento, ang simbahan ay parehong tanda at instrumento ng biyaya ng Diyos. Bilang tanda, itinuturo ng simbahan ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mismong konstitusyon tungo sa pakikipag-isa sa Diyos at kapwa sa buhay na ito at walang hanggang pagkakaisa, magpakailanman sa susunod. Bilang instrumento, ginagawang posible ng simbahan ang pakikipag-isa sa Diyos sa pamamagitan ng mga kaloob na ibinigay sa Kanya ni Kristo. Ang kanyang doktrina, mga batas at mga sakramento. Ang simbahan, kung gayon ay sakramento ni Kristo. Ginawa niyang nakikita at naabot ang ng mga tao ang kanyang gawain ng kaligtasan. Ngunit ngayong dumating na si Jesucristo, mayroon tayong bagong tipan sa kanyang dugo. Binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan at binigyan tayo ng bagong buhay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ngayon, nakikita natin ng malinaw ang kaluwalhatian ng Diyos sa Ebanghelyo. Alam nating maliligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ngayon ay maaari na tayong mamuhay ayon sa nagbibigay buhay na ministeryo ng Espiritu, sa halip na subukan at sundin ang bawat tuntunin na nasa batas. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay tunay na kahanga-hanga. Kapag nakita natin ang maluwalhating ebanghelyo ng Diyos at tumugon ng may pananampalataya, tayo ay magbabago. Sinabi ni Pablo habang minamasdan natin ang kaluwalhatian ng Panginoon, tayo ay binabago sa parehong larawan. Ang larawan ni Kristo habang nakikita natin ang kanyang kaluwalhatian sa salita ng Diyos, tayo ay nagiging higit na katulad niya. Binabagat tayo ng banal na Espiritu sa pagkakahawig ni Kristo. Habang patuloy nating tinitingnan ang kaluwalhatian ng Diyos na ipinapakita ng kanyang salita, patuloy tayong lalago kay Kristo. Patuloy tayong magbabago mula sa kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian, mula sa isang yugto ng pagkakahawig ni Kristo patungo sa isa pang espiritu ay kumikilos sa ating mga puso. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Ponjan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.